Guys, welcome ulit to my channel. Matagal akong hindi nakapag-vlog kasi medyo busy. Ngayon, maraming nagtatanong yung magpalit ako ng size 20, matagtag ba? Palaging tinatanong yan sa akin. Paulit-ulit na lang ako ng sagot. Ang sagot dyan, syempre mas matagtag siya kaysa ron sa stock tires. Kasi nga, unang-una, yung sidewall niya mas manipis at saka mas malaki. So, pag magpapalit kayo ng ng tires or mags for that matter, you have to consider those things, no? Hindi porke nagpalit ka, you will get the same performance doon sa stock. Halika, discuss natin. Okay. Ngayon, ano ba ang objective mo? Bakit ka magpapalit ng size 20? Unang-una talaga, ang objective mo diyan is more on aesthetics, no? Pag sinabi ko aesthetics, yung looks niya. So, talagang gaganda yung looks ng sasakyan mo than naka-stock na mag siya. Kasi mas malaki, mas bulky, mas maganda. So, lagi ko yung kino-compare. For example, sa isang babae, kapag ka naka-flat shoes siya, compare mo sa isang babae na naka-high heels, diba? Ano siya? Mas maganda tingnan yung naka-high heels. Pero, tiis ganda kasi mahirap kang maglakad. So, ganun din pag nagpalit ka ng tires. Ang advantage mo lang yung looks, pero marami rin namang disadvantages. Although meron ding advantage, no? Pero mas marami yung disadvantage na nakikita ko. Unang-una, number one na you have to consider is mabigat yung gulong. So siyempre pag mabigat, mas mataas yung fuel consumption mo kasi mas mahirap siyang paikutin eh, di ba? So pangalawa is ano siya, mas matagtag siyang sakyan kasi nga yung niya, yung kanyang kapal ng gulong numinipis. So wag mo siyang i-compare doon sa stock, no? Ngayon, kung magpapalit ka at hindi ka decided or ini-expect mo na the same pa rin, huwag ka na lang magpalit. Kasi yung expectation mo baka hindi mo ma-meet. So kailangan you have to take a risk. Kasi sa lahat namang bagay na ginagawa natin may risk. Ang reward mo naman doon yung satisfaction mo sa looks niya, di ba? Pag nakikita mo na satisfy ka. Pero you have to consider din yung mga effects nun. So kung hindi ka decided doon and hindi ka willing to take the risk, as sinabi ko kanina, don't take the risk kasi marami ka pa ding co-control. Isa pa na pwede kong masabi is yung choice din ng gulong, no? So marami kasing type ng gulong sa market na pwede sa SUV. Merong highway tires. Pag sinabi mong highway tires, ito yung all season yung tread pattern niya. At saka design siya to handle yung heavy loads. At it was engineered to be very comfortable sa pavement. Kaya yung ginagamit sa mga stock eh. So durable din yung compounds and tread patterns na ginagamit siya. Kaya nare-resist niya yung uneven wear. Ang isang popular na tire yung tinatawag na all-terrain tires o tinatawag nila AT. Meron siyang more aggressive tread pattern than highway tire. Ang maganda sa AT, nakakapag-provide siya ng highway stability and comfort in addition dun sa off-road trails, no? So, more aggressive yung look niya with little or minimal sacrifice naman sa noise. Yung all-terrain tires nga pala, they are designed also to handle yung gravel, sand, and light mud. Meron siyang highway stability at ang maganda dito, may comfort siya. Ang importante sa gulong yung
grip at saka yung traction. Ano ba yung pagkakaiba ng grip at saka yung traction, no? Yung grip yun yung kapit ng gulong, for example dito sa asphalt, no? So yung grip pag makapit siya. Yung traction naman, yun yung friction niya, no? Friction niya between the asphalt and the tire para hindi siya mag-slide, no? So pag maganda yung grip niya, normally maganda rin yung traction, no? So kaya marinig mo palagi nawawalan yun ng traction, especially kapag yung umuulan, kasi yung friction mo bumababa kasi pagka wet yung surface, nalelesen yung friction, nawawalan ka ng traction, kaya nag-i-slide yung gulong. So yun, dapat pa-consider mo rin yun. Tingnan mo yung kung ano yung characteristics, anong importance sa'yo. So balik tayo sa riding comfort, no? So yung riding comfort, ma-adjust mo naman yan, no? So pwede kang pumili ng tires na mas malambot to compensate doon sa tagtag. For example, itong Montero na to, maganda yung suspension niya, so okay lang magpalit ka ng 20, naka-compensate niya yung tagtag, no? So well, ang mga recommended ka na gulong na magandang performance yung Nitto Terra Grappler, no? So hindi masyadong aggressive yung kanyang stance, so hindi siya maingay, tapos maganda yung kanyang performance, medyo kalambot yung gulong. Ito ang ginagamit ko ngayon is Monster, yung Terrain Gripper, no? Sa experience ko, medyo ano siya, medyo nasa matigas na side siya, no? So kailangan compensate mo din. Minsan yung tire pressure ko ginagamit ko lang dito 30, maximum na lang 32 pag nagka-highway ko. So yan, so that's another factor na kailangan yung tingnan. Another factor is yung mags din, kasi yung mags kasi iba-iba yung weight eh. Meron talagang mabigat, meron namang magaan. A good example na magaan yung TE37, pero mahal yun, nasa mga 100,000 plus palagi yun. Pero yung weight niya talaga masisiya ka kasi magaan. So magaan siyang itakbo. So mas maganda siyang itakbo kasi magaan nga. Balikan natin yung isang papalang klase ng tires, yung mud terrain tires or MT. Pag sinabi mong mud terrain, bale very aggressive yung pattern niya. Malalaki yung mga tread blocks niya, saka maraming voids. Kasi pati yung sidewall niya kailangan aggressive din, kasi para ma-enhance din yung traction sa mga soft na lupa, kasi yung sidewall yun din ang nagbibigay ng strength dun sa tires, ano? Kaya yung sidewall niya karamihan niya reinforced din. Okay, sa advantage naman, syempre yung grip niya tsaka yung traction mas maganda kasi mas malapad siya, especially sa cornering, kasi yung contact surface niya mas malapad, so technically mas makapit siya dun sa road, no? So tingin ko pagka naka-SUV, advantage yun kasi hindi ka basta-basta tutumba siguro, especially sa mga cornering, mas safer ka. Saka pagka medyo basa yung daan, yung contact surface mo mas malapad din, so mas okay siyang gamitin. I5 ako, dito ako sa gitna. Ito yung medyo rough road, ito yung pinadaan ng mga truck. So sa akin acceptable yung yung road niya, road grip niya, saka yung quality ng ride. Hindi siya harsh, no? Kahit naka 20s ako, kasi nga maganda yung suspension nito. Diba, yung mga famous na SUV, yung Nissan, Toyota, Mitsubishi, Isuzu. So maganda yung size 20 talaga, kasi nga it gives yung meat dun sa sasakyan, nagkakaroon ng magandang stance, no? Ngayon pagka pick up naman, normally ang magandang ikabit yung mga size 17 para mas makapal yung sidewall, kasi
kasi na normally naka ano sila lip spring mas matagtag silang sakyan So mas maganda yung mas makapal yung rubber. So that's one good suggestion. Pero yung iba naman hindi nagaganda sa 17. So depende na rin sa tao kung ano yung mas gusto mo. Isa pa nga pala sa ang risk din pagka nagpalit ka ng mga mugs is yung makabili ka ng fake, no? Sa market kasi maraming fake So kapag hindi ka marunong tumingin, pag nabili mo fake, pwede kang maaksidente kasi pwedeng mabasag yung mugs. So kailangan ingat lang. So doon ka bibili sa mga reputable na seller. In terms of mugs nga pala, ang nakikita kong magandang brand ngayon yung Fuel Dati kasi yung sikat yung Black Rhino, pero yung Fuel ngayon parang maganda na rin It's not very expensive, nasa middle lang siya yung pricing. Maganda yung design. Now you can go for yung Rota, okay din. Much cheaper yun and may mga locally produced na niyan, locally produced kaya by Filipino. And then another good brand yung Lenso. Magaganda yung mga design ng Lenso, malilinis yung niya, yung mga design niya. So recommended ko rin yun yung Lenso. Kung naman ang sporty look, go for yung TE37. Yun kasi magaan. Kaya lang medyo expensive yun. Yung mags pa lang mga 135,000, 140,000 plus good tires about mga 40,000. So mga 180,000 meron kang magandang quality ng mags. Okay, recap tayo. So as I said before, ang purpose mo ng changing to bigger mags or size 20 sa mga SUV is to enhance its look, no? So it's purely aesthetic, no? So marami siyang adjustments na kailangan gawin. Nakalimutan kong sabihin, pwede nga pala din siyang mag-wiggle sa high speed. Yun ang na-experience ng iba, especially yung mga mugs na hindi maganda. O kaya kailangan mo pang maglagay ng hub-centric ring para ma-avoid yun. At the same time, kailangan din maganda yung wheel balancing. So may tendency rin na sumayad siya dito sa mga sa tapalodo, no? So minsan ililip mo pa siya, so additional gastos. But why are you doing that? Because gusto mo mas maganda yung sasakyan mo. So maraming mga disadvantages na kailangan mong i-accept. Kaya nga tiis ganda, di ba? Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!